Hi mga kamamsh! In today's episode, pag-uusapan natin ang Child Disability Benefit, kung paano kayo maka-avail nito after ma-receive nyo yung DTC or Disability Tax Credit sa Canada. So by the way, if you're new here, I am Michelle Tala, your Bisaya Advisor, proud autism mom, and financial advocate dito sa Canada. Dito sa channel na to, I share financial tips and services na pwede nyong i-avail as a Filipino parent, lalo na sa mga special moms like us. My goal is to help you in your personal finances and support you in your special parent journey. So mga moms, i-share ko lang ngayon kung ano ba yung Child Disability Benefit, kung paano ito nakakatulong sa mga special families like us. So yun nga, nung ma-receive namin ang DTC o yung Disability Tax Credit, we are so surprised kasi mayroon pa palang additional support ng government. Ito yung tinatawag na Child Disability Benefit. Kasi before, nung hindi pa na-diagnose yung anak ko ng meron siyang autism, ang nare-receive lang talaga namin is yung Canada Child Benefit. But then, ito yung kagandahan mga moms kasi yung government dito sa Canada is very generous. Mayroon pa silang binibigay na support. It's additional support dito sa Canada na tinatawag nga ng Child Disability Benefit. So ito, once na nalaman namin na approved na kami, and then nung na-check ko na sa CRA, yung DTC Disability Tax Credit refund namin, I was so surprised kasi nakita ko mga moms, mayroon pa pala silang ibang letter na nagsasabi na eligible kami for Child Disability Benefit. So itong Child Disability Benefit, wala kang form or if you fill out na form. So kapag nakita lang nila na approve ka na ng DTC, so parang automatic siya na magkakaroon ka rin ng Child Disability Benefit. So talagang napakaganda niya mga moms kasi hindi namin inakala na mayroon pa palang ibang fund na ibibigay sa amin. So, ang kagandahan pa dito mga moms is retroactive payment din siya. Meron siyang retroactive payment. So, bale, nung nakita namin, kinalculate ng CRA na parang 3 years. Kasi nga parang nung ma-diagnose yung anak ko na may ASD siya, so parang kinount nila nung first year pa siya. So, almost 3 years din na na-receive namin na fund para sa child disability benefit niya. So, napakaganda niya mga moms kasi talagang nakakatulong sa amin. During that time, nakatulong siya sa, special sa mga pangangailangan pa ng anak namin. At saka hindi natin alam in the future kung ano pa yung pangangailangan nila, diba? So, that time, we're so happy kasi mayroon kaming additional fund para maka-start kami maka-invest at saka nagamit din namin for our personal use para sa anak namin. So, yun yung mga moms. So, kung ikaw, if ever nag-apply ka ng DTC, kailangan mo talaga siyang makuha yung approval mga moms. Huwag niyo siyang sukuan. Kasi yung Disability Tax Credit makakatulong talaga na magkaroon kayo ng financial support. Hindi lang yung Disability Tax Credit na meron kang tax savings doon. Mayroon pa silang tinatawag nga ng Child Disability Benefit. So talagang maganda ito na para makasupport niyo sa family niyo. So, ang Child Disability Benefit mga moms, wala kang fill out na form. So, hindi mo kailangan mag-fill out ng form. So, pag na-approve ka na, so diretso na yun, automatic siyang binibigay ng CRA. So, sila na mismo nun magbibigay sa'yo. So, you just have to check the CRA account kasi nandun yung mga amount na pwede nilang ibigay sa'yo or yung parang breakdown kung magkano ang retroactive na payment na ibibigay nila sa'yo. So, as I said, just Child Disability Benefit is an additional support. It's tax-free. Tapos, nagkakaroon ka ng, you can potentially to have 3,200 per year. Para siyang dagdag na support sa atin as a special families. So, ang tips ko lang dito mga moms, kailangan talaga nyo i-update yung address, yung taxes nyo yearly. Kasi doon nila binibase din yung benefit. So, kailangan yung i-keep yung mga copies nyo, yung mga forms ng mga CRA letters. Tapos, kung may questions ka about sa Child Disability Benefit, you can actually call CRA. Meron silang Disability Tax Credit Department din. So, kung may questions ka regarding din sa Child Disability Benefit mo, pwede mo silang tanungin. So, yun nga mga moms, isa ito sa mga grateful kami kasi pag once naka-receive ka ng Child Disability Benefit, mas malaki yung fund na makukuha mo from the government. So, ito yung isa sa mga nakatulong sa amin para makaset up kami ng
automatic savings niya para sa RDSP ng anak namin. So, in the next video mga ma'am, share ko sa inyo kung paano kami naka-open ng RDSP gamit yung child disability benefit ng anak ko. Kasi talagang ito yung nagbibigay sa kanya ng automatic na contribution or automatic savings namin. Hindi na namin siya kinukuha from our own pocket, pero yung tulong ng government sa amin. So kung baga, inano din namin, parang nire-invest din namin or ininvest namin doon sa registered disability savings plan. So yun lang mga ma'am, if you have some questions, kung may questions ka sa child disability benefit or kung may questions ka pa sa DTC, please free to ask me. You can actually find me in my Facebook page. My Facebook page is Bisaya Advisor in Canada, Michelle Tale. So may mga questions ka ma'am, you just shoot me a message and then I'm gonna guide or pwede kitang ma-assist kasi personally nakakuha na kami ng child disability benefit and it's very helpful para sa families na tulad natin na mayroong special na pangangailangan yung anak. So isa din ito sa mga financial planning nyo kapag nakakuha kayo ng additional fund. So ano yung pwede natin gamitin para ma-secure yung future niya, kung paano yung effective tsaka pinaka-smart move para makapag-invest yung pera na binibigay, free money na binibigay sa atin galing sa government. So yun lang mga ma'am, if you have more questions, please you can contact me and you can share your comments below. If you want to have more financial tips like this, please like, share, and subscribe for more videos para updated ka sa mga following videos pa. See you in my next one.